Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo is 5 of Autumn. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo dito may tendency na mag-negative thinking, mag-negative thoughts. Probably, ang iba sa inyo dito, sobrang nag-worry, no? Sobrang nai-stress, no? Regarding siguro sa inyong kaperahan, financial situation ninyo, pwedeng sa career, pwedeng trabaho or negosyo ninyo, you know? And, pwede na hindi naman talaga ito existing na problema. Baka wala naman talaga kayong problema sa mga areas na yon, no, na talaga nangyayari. It's just that, no, na pwedeng nag-overthink lang kayo. Pwedeng what if, no, iniisip ninyong what if may ganitong mangyari. What if ganitong sitwasyon, no? Pero not necessarily, no, na siguro existing na yung problema sa pera or sa trabaho. Pwede lang, no, na nag-overthink lang kayo. So, pwedeng ina-anticipate lang ninyo, no? Parang pinaghahandaan ninyo. So, sana, no, wag ninyong gawin na yun. Kasi, kung anong iniisip ninyo, it might transpire, diba? Sa inyong 3D reality. Kaya, parang in a sense, or in a way, parang self-prophesying kayo niyan, no? Kasi 'di ba, parang ini-invite ninyo yung energy of negativity. Ini-invite ninyo yung energy of financial loss, 'di ba? Or job loss, yung mga ganon. Kung ganon ang takbo ng iniisip ninyo. Kaya sana i-transmute ninyo yung negative energy na yan into something positive. You know? Isipin ninyo ang positibo. Okay? Instead of worrying about something na hindi pa naman nangyayari, 'di ba? Mas lalo lang ini-invite ninyo 'yan sa sarili ninyo, sa buhay ninyo. Kaya sana palitan ninyo 'yan ng positivity. Okay? Para nang sa gayon, positibo na pangyayari or situations, no, ang ma-attract ninyo towards you. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. We have 10 of Spring. 10s represents endings and beginnings. So, for sure, meron din kayo ditong tatapusin. You're going to put an end to something dito na pwedeng sobra-sobra na to para sa'yo. Okay? Pwede na ito yung iniisip ninyo. Diba? Na what if, diba, mag-resign ako sa trabaho ko? Kasi kung sobra-sobrang pagod na, sobra-sobrang toxic effect na ang dulot ng trabaho ito sa sarili ninyo, sa buhay ninyo, so pwede, no, na ito yung iniisip ninyo, na anong mangyayari sa akin, diba, sa finances ko, paano ko provide ng sarili ko, ang pamilya ko, if I'm going to resign, if I'm going to quit my job, no, from my job. So, pwedeng yun ang inaalala ng iba sa inyo, no? Kasi dito sa 10 of Spring, parang nai-stress na kayo no? Pwedeng sa trabaho yan, pwedeng sa pamilya, responsibilidad, obligasyon, baka lahat nasa balikat mo, kaya parang gusto mo na rin sumuko, diba? Or kung sa trabaho, baka you've been working long hours, overtime ka ng overtime, parang overload na to, no? Na bit-bit ninyo, overload na kayo sa trabaho, pwedeng ganon, kaya maybe nahihirapan na kayo, you know? Kaya you are considering siguro to resign, diba? Kung sa trabaho yan, kung sa pamilya naman, baka you are considering na umalis sa bahay nyo. Pwedeng ganon. So, pag-isipan ninyong mabuti. Okay? Pag-isipan ninyong mabuti. Reach out to people, to other people. At pwedeng humingi kayo ng tulong. Okay? Hingi kayo ng advice or pakinggan ninyo yung kanilang perspective or literal na hingi kayo ng tulong para ma-alleviate yung hirap, no, na nai-experience ninyo. So, what else? We have strength. Kaya kailangan ninyo both inner strength
and physical strength. Physical strength para magawa ninyo, no? Yung mga obligasyon ninyo, responsibilidad ninyo, mga duties ninyo, kailangan ninyo ng physical strength. And also, inner strength para makayanan ninyo to, no? Na pinagdadaanan ninyo. Okay? Kasi whether you stay or whether you decide to let go, parehas, no? Parehas din sa una, mahihirapan ka na talaga kasi it's not easy to detach, yourself from something. Even if toxic ang effect nito sa'yo, so, mahihirapan ka pa rin na umalis or mahihirapan pa rin ang inyong kalooban kasi kung kahit papano nagkaroon na kayo ng attachment doon sa trabaho ninyo, 'di ba? Kaya magpakatatag kayo. Okay? Isipin ninyong mabuti kung ano yung best, no, na gawin ninyo sa sitwasyon na ito. Alright? So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa inyo. And also, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Okay? Thank you. So, we have be honest with yourself. Okay? All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. Okay? Maging honest kayo. Alright? Kasi, for sure, kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyo sa buhay, mayroong mensahe yan para sa'yo. Merong message ang universe para sa'yo na kailangan ninyong makuha, kailangan ninyong matutunan, 'di ba? As you go forward sa buhay. So, what else? We have don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. So, pwede, no, na yung gusto mong tapusin dito could also be relationship. 'Di ba? This could be related to this na nahihirapan na kayo. So, pwedeng baka toxic situation na to. Toxic relationship o pwedeng toxic person. Yung person ninyo baka toxic, no? Kaya baka yun ang dahilan kung bakit nahihirapan na kayo sa pakikisama sa kanya. So, pwedeng ganon. But, kaya gusto na siguro ninyo makipaghiwalay. Gusto mo nang tapusin ang relasyon ninyo. But, ito naman, sabi dito, don't give up on love. So, depende pa rin yan sa inyong sitwasyon. Kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Okay? Siguro, kung sa tingin ninyo, repairable pa, pwede pang maayos yung inyong relasyon, then, sige, pagsikapan mo. Huwag kang mag-give up. Tulungan mo yung person mo. Magtulungan kayo para maayos ang inyong relationship. Mag-usap, yung ganon, no? But, if you feel like, no, na ito na yung ikakamatay mo, ito na yung ikakasama mo, ito na yung madadrag ka na into something na talagang baka hindi ka na muling makabangon, 'di ba? So, parang hindi na yun, this doesn't apply to that anymore. Kung it's taking a toll on you already, 'di ba? So, parang kung sa tingin ninyo yung pakikipaghiwalay is the best thing to do na para makaalis ka. Kasi if it's taking a toll on you, if hindi ka na safe, if hindi ka na, kung parang mabubuang ka na, 'di ba? Parang hindi mo pa rin ba i-give up 'yon, 'di ba? Yung relationship na 'yon. So, well, depende sa inyo, 'di ba? We are all given free will, kaya may kanya-kanya din tayong tolerance, 'di ba? Sa toxicity. So, depende sa inyo 'yan, no? Kung sa tingin ninyo pwede pang maayos, kung sa tingin ninyo may pag-asa pa, then don't give up on it. Pero kung sa tingin ninyo mapapasama na kayo, kung sa tingin ninyo ito na yung kumbaga sobra ng alam mo yun, yung hindi na to safe para sa'yo, then you know what to do. Okay? So, use your own judgment and discernment, alright? So, what else? We have step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. Wow. So, baka motivational speaker kayo, no? Baka kayo ay spiritual teacher, baka kayo ay spiritual counselor, baka kayo ay isang mentor, no? Now, there are so many
people siguro that are looking up to you. There are so many people na nai-impluwensyahan mo in a very beautiful way, no? So siguro yun kayo, kaya marami na kayong wisdom na napulot in your life. Marami na kayong natutunan sa buhay ninyo with your experiences in your life in the past, no? Kaya siguro ito yung mission ninyo sa buhay, no? To share that wisdom, to share those lessons sa buhay, no? Akayin mo yung mga tao, 'di ba? Para maging kagaya mo, na maging makagabay, no? Sa maraming tao, 'di ba? Papunta sa kung anong ikakabuti nila, 'di ba? Maybe you are someone, ano, na pwedeng magaling kayong mag-advise, no? Kaya maaaring kayo din yung puntahan, lapitin ng mga tao when they need someone to talk to, when they need some advice, baka kayo din yun, no? So, what else? We have peaceful resolution. Ayan. So, pwedeng merong magkakabati rito. O pwedeng, baka yung person ninyo, no? Ito, baka ang iba sa inyo, no, na makaka-resonate sa mensaheng ito, baka hindi nyo nga i-give up, no, yung inyong relationship. So, pwedeng magkakaroon kayo ng peaceful resolution. So, pwedeng magkaayos kayo, no? So, pwedeng ganun. Or it could be in other situation. Baka meron kayong kagalit na katrabaho, kaopisina, kaibigan, at ngayon magkakaayos na kayo. So, we have things, there's something better. Alright? So, there's something better. So, there is a promise dito sa inyo, ang universe, na there is something better. You don't need to stay kung alam ninyong magiging masama na ang kalagayan ninyo. You don't need to stay there. Hindi mo kailangang magtiis. You know, there is something better na naghihintay sa iyo. There is a better situation that is being prepared for you ng universe. So, kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon, na sa tingin ninyo hindi na to tama para sa iyo, sa tingin ninyo hindi ito makakabuti para sa inyo, then it's up to you to decide. Okay? So, what else? We have let go. Ayan. So, there's something better. So, you need to let go. So, pwedeng related ito dito, no? Sa pinag-uusapan natin ditong relationship. So, talaga, siguro, ang iba sa inyo, ito na yung best na gawin ninyo. I-release mo na. Kasi maaaring sobrang toxic na yung person that you are dealing with. You know, or pwedeng hindi lang ito, pwedeng hindi lang ninyo ito karelasyon. Maaaring kaibigan. Diba? Pwedeng ganon na wag ka nang kumapit dyan, no? You will still find someone better than that, no? Kaya you may need to let go. Alam mo na kung safe kayo or hindi, diba? Kung hindi na kayo safe, hindi na tama ang mga nangyayari, no? Nagtitiis na kayo ng nagtitiis, no? At kung kayo'y mapapasama na, umalis na kayo dyan. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.